Magandang araw kaibigan! Tuloy po kayo sa Felicidad's Channel. Sa mga kwento ng buhay at pag-ibig na hinalukay sa natatagong baul ni Felicidad. Pero bago po tayo magpatuloy, huwag niyo pong kalilimutan na i-like ang video, i-subscribe ang channel, at i-click ang notification bell para lagi kayong updated sa mga parating pa na upload. Kumunot ang noo ni Andrea. Ilang sandali pa ang lumipas bago tuluyang pumasok sa kanyang isipan ang mga sinabi ni Misael. Huminga ng malalim ang binata bago muling nagsalita. Nakikita mo, noong araw na pumunta ako sa opisina mo at dinalhan kita ng tanghalian, iyon din ang araw na tumawag ang tiyuhin ko mula sa France. Ipinagbigay alam niya sa akin na nakapirma na ang mommy mo bilang investor ng kanyang kumpanya. Nagkita kami ng mommy mo sa Botanical Garden. Sinabi niya sa akin na babalik na siya sa France at dapat daw akong umasa ng mabuting balita mula sa kanya. Hindi ko inakalang aalis siya sa mismong araw ding iyon. Tinawagan pa niya ako kinagabihan. Ako pa ang inutusan niyang bumili ng tiket at hinintay ko pa siya sa paliparan. Biglang pinalis ni Andrea ang kamay ni Misael at tumayo. Sandali, ang ibig mong sabihin, mula pa sa simula ay alam mo nang nagsisinungaling lang ako sa iyo. Parang siya pa ang mas nagagalit sa sandaling iyon. Kung nalaman lang niya agad, hindi na sana siya nakaramdam ng matinding konsensya. Sandali lang. Pakalmahin mo muna ang sarili mo. Huwag kang magalit, mabilis na pigil ni Misael sa nalalapit na pagsabog ng emosyon niya. Hayaan mo munang tapusin ko ang paliwanag. Pinilit ni Andrea na pakalmahin ang sarili at muling umupo. Noong araw na pumunta ako sa opisina ninyo, balak ko sanang sabihin sa iyo na nag-invest na nga ang mommy mo, patuloy ni Misael. Ngunit naunahan mo akong magsalita. Matagal ko ring inunawa ang mga sinabi mo. Napaisip pa ako kung panaginip lang ba ang paghihintay ko sa mommy mo sa airport at ang tawag ng tiyuhin ko. Pero napansin kong parang hindi ka sigurado sa mga sinasabi mo. Hindi ka mahusay magsinungaling, Andrea, paumanhin, pero iyon ang totoo. Gayunman, hindi ko agad sinabi sa iyo ang nalalaman ko dahil nais kong magkaroon ng pagkakataong makasama ka. Sa unang sandaling makita kita, agad na akong naakit sa iyo. Sinubukan kitang lapitan, ngunit palagi kang umiiwas. Iniisip mo kasing nilalapitan lamang kita dahil sa mommy mo. Kaya noong sinabi mo sa akin na huwag na akong magpakita sa iyo, sinunod ko iyon. Ayokong patuloy kang magduda sa akin. Inuna kong ayusin ang usapin tungkol sa kumpanya ng tiyuhin ko. Nang umalis ang mommy mo, naisip kong iyon na ang tamang pagkakataon upang muli kitang lapitan at ipakita sa iyo ang tunay kong intensyon. Mahal kita, Andrea. Wala akong masamang balak sa iyo. Hindi ko intensyong linlangin ka. Sinamantala ko lamang ang maliliit mong kasinungalingan upang mapalapit sa iyo at ginawa ko iyon dahil mahal kita, Andrea. Halos sumabog ang dibdib ni Andrea sa narinig. Para bang may mga paputok na sabay-sabay na sumiklab sa loob niya. Parang gustong maglukso-lukso ng kanyang puso. Tila may bumara sa kanyang lalamunan at nais niyang sumigaw sa tuwa hanggang sa mapagod. Andrea, magsalita ka naman, mahinahong pukaw ni Misael. Muling tumingin si Andrea sa binata. Ha, hindi ko alam kung ano ang sasabihin ko. Sabihin mong ganoon din ang nararamdaman mo. Mahal mo rin ako, hindi ba? Sinabi mo iyon kanina. Ngumiti siya, puno ng damdamin. Siyempre, mahal kita. Tinitigan lamang siya ni Misael bago biglang tumawa ng malakas. Hinila siya nitong patayo, binuhat at marahang pinaikot. Hindi napigilan ni Andrea ang matawa rin. Maya-maya ay ibinaba siya ng binata at mahigpit na hinapit sa baywang. Dahan-dahan nitong iniangat ang kanyang baba at tumitig sa kanyang mga mata bago ibigay ang unang halik. Pumikit si Andrea at buong pusong ninamnam ang sandali. Iyon ang pinakamasayang araw sa kanilang buhay at marahil simula ng isang magandang yugto. O baka hindi? Sigurado ka ba talaga rito, Misael? Maaari bang ipagpaliban muna natin ito? Tanong ni Andrea kay Misael nang ihinto nito ang sasakyan sa tapat ng kanilang bahay. Isang linggo na silang magkasintahan at hindi nagbago ang binata. Sa katunayan, mas lalo pa itong naging maalaga at malambing at halos araw-araw na silang magkasama. Kinuha ni Misael ang kanyang kamay at marahang ginap. Inaasahan ka na ng mga magulang ko. Matagal ko na rin silang gustong ipakilala sa iyo. Huwag kang mag-alala, naroon ako.
Hindi ka nag-iisa, ayos lang, sa kanya dinala ang kamay ni Andrea sa kanyang mga labi. Napangiti at napatango na lamang si Andrea. Iyon ang isa sa mga katangiang labis niyang hinahangaan kay Misael, kaya nitong pawiin ang kanyang kaba at pag-aalinlangan sa pamamagitan lamang ng malalambing na salita at batid niyang pinaninindigan ng binata ang bawat binibigkas nito. Hinagkan siya ni Misael sa sentido bago bumaba ng sasakyan at ipinagbukas siya ng pinto. Hapunan ang kanilang pakay kasama ang mga magulang ng binata, ang unang pagkakataong makikilala ni Andrea ang mga ito. Nasaan po si Mama? Tanong ni Misael sa kasambahay na sumalubong sa kanila. Nasa kusina po, sagot nito. Tumango si Misael at iginya si Andrea patungo sa komedor. Tahimik na pinagmasdan ni Andrea ang loob ng bahay. Hindi man ito kasing laki ng kanilang bahay sa Paris, dama naman ang init at alaga ng mga nakatira roon. Sa Paris, nag-iisa lamang siyang anak. Ang kanyang ama ay isang chef, samantalang ang kanyang ina ay isang negosyante. Mas madalas niyang makasama ang ama dahil palaging nasa biyahe o nasa mga sanggay ng Andrea Clothing, Incorporated ang kanyang ina. Ang ama niya ang nagbibigay buhay sa kanilang tahanan, ngunit tila naglaho rin ang siglang iyon nang pumanaw ito sa isang plane crash habang papunta sana sa Turkey para sa isang malaking okasyon. Maswerte si Misael at buo pa ang kanyang pamilya. Mama! Masiglang bati ni Misael sa babaeng abala sa oven. Nanatiling nakatayo si Andrea habang pinagmamasdan ang mainit na pagsalubong ng mag-ina. Halatang halata ang pagmamahal ni Misael sa kanyang ina. Lumingon ang ginang kay Andrea. Mama siya si Andrea, ang nobya ko, pakilala ni Misael. Andrea, siya ang mama ko. Bahagyang yumukod si Andrea. Ikinagagalak ko po kayong makilala, magalang niyang bati. Natutuwa rin akong makilala ka sa wakas, masayang tugon ng ginang. Nagulat si Andrea nang bigla siyang yakapin at makipagbeso rito. Nang sulyapan niya si Misael, ngumiti lamang ito at tumango na tila nagsasabing ayos lang ang lahat. Unti-unting napawi ang kaba ni Andrea, kaya ginantihan niya ang yakap. Maya-maya ay pinaupo siya ng ginang. Mabuti naman at dinala ka na rito ng anak ko, masiglang sabi nito. Matagal na kitang gustong makilala dahil palagi kanyang kinukwento. At tama siya, napakaganda mo nga. Maraming salamat po, mahiyain niyang tugon. Nagpatuloy ang masiglang kwentuhan habang naghahain ang kasambahay. Umupo si Misael sa tabi ni Andrea. Napangiti si Andrea habang pinagmamasdan ang ina ng binata. Para itong kanyang mommy, madaldal, palakaibigan at puno ng sigla. Nasaan nga pala si Papa? Tanong ni Misael. Paparating na rin, sagot ng ginang. Alam niyang dadalhin mo ngayon ang girlfriend mo. Ay, ayan na pala siya. Paumanhin at nahuli ako. Mabigat ang trapiko. Parang napako si Andrea sa kinaupuan nang marinig ang pamilyar na tinig. Sa kanyang isipan, taimtim siyang nagdasal na huwag sanang ang taong iyon ang kanyang kaharapin. Mahal, mabuti at dumating ka na. Nandito ang nobya ni Misael, masayang sabi ng ginang. Nang maupo ang lalaki sa kabisera ng mesa, saka lamang napatingin si Andrea, at kitang-kita niya ang pagkabigla sa mukha ni Eric. Papa, siya ang nobya ko, si Andrea, pakilala ni Misael. Andrea, siya ang papa ko, si Professor Eric Ronquillo. Pinilit ni Andrea ang sarili na kumilos. Ikinagagalak ko po kayong makilala, mahinang sabi niya, bahagyang yumukod. Tahimik na tumango si Eric. Gayon din. Professor siya sa St. Benedict University, dagdag ng ginang. Hindi ba roon ka rin nag-aral, Andrea? Hindi mo ba siya nakita roon? Pilit na ibinaling ni Andrea ang tingin kay Misael na masayang naghihintay ng sagot. Si Misael, ang batang muntik na niyang agawa ng ama. Ang pamilyang 7 taon niyang hindi sinasadyang masaktan. Ninais niyang lamunin na lamang siya ng lupa kaysa tingnan pa ang binata sa mga mata. Ano ang mangyayari kapag nalaman ni Misael ang katotohanan? Na siya ang estudyanteng nagbibigay ng mamahaling regalo sa ama nito. Na siya ang babaeng pinaghinalaang sumira sa kanilang pamilya? Andrea, ayos ka lang ba? Nag-aalalang tanong ni Misael. Bigla siyang tumayo. Paumanhin, ngunit kailangan ko nang umalis, mabilis niyang sabi bago tuluyang magmadaling lumabas. Andrea. Tawag ni Misael. Nasa garahe na siya nang maramdaman niya ang kamay ng binata sa kanyang braso. May problema ba? Ano ang nangyayari? Pilit siyang hinarap ni Misael, ngunit hindi niya magawang tumingin ng tuwid.
Umiling lamang siya, nakayuko, habang tuluyan ang bumuhos ang kanyang mga luha. Andrea, sabihin mo naman sa akin. Ano ba ang problema? Mariing tanong nito, puno ng pag-aalala. Marahan itong pinahid ang kanyang mga luha bago siya niyakap ng mahigpit. Mas mahigpit niya itong niyakap pabalik. Hindi niya kakayanin ang galit at pagkamuhi sa mga mata ni Misael kapag nalaman nito ang buong katotohanan. Kumalas ang binata at tiningnan siya. Ihahatid na kita. Magpapaalam lang ako kina mama. Paumanhin, kasalanan ko ito. Hindi sana kita pinilit kung hindi ka pa handa. Hindi nakasagot si Andrea. Hintayin mo ako rito, sabi ni Misael bago tumakbong pabalik sa loob. Pinahid ni Andrea ang kanyang mga luha. Habang nilalamon siya ng matinding guilt, unti-unti siyang naglakad palayo sa bahay nang hindi nagpapaalam. Hindi alam ni Andrea kung paano siya nakauwi. Basta na lamang niyang namalayan na nakadapa na siya sa kama, nakasubsob ang mukha sa unan habang walang tigil ang pag-agos ng kanyang mga luha. Bumangon siya at kinuha ang cellphone, saka tinawagan ang kanyang ina. Ngunit hindi nito sinasagot ang kanyang tawag. Ilang ulit siyang tumawag, subalit ang tanging sumagot lamang ay ang answering machine. Nanlulumong napahiga siyang muli sa kama at tulalang tumitig sa kisame. Marahil, kung sinunod lamang niya ang kanyang ina noon, hindi sana siya masasaktan ng ganito. Kung hindi siya nagmatigas at hindi na umalis ng Paris, marahil ay masaya pa rin siya ngayon. Pumikit si Andrea. Ngunit ang imahe pa rin ni Misael ang kanyang nakikita. Agad siyang dumilat. Hindi na ang nakangiting binata ang kanyang naaninag, kundi ang Misael na galit sa ama nito noong nag-usap sila sa Antipolo. Biglang tumunog ang kanyang cellphone. Nang tingnan niya iyon, nakita niyang si Misael ang tumatawag. Ayaw sana niyang kausapin ang binata, ngunit hindi niya rin matiis na hindi marinig ang boses nito. Sa wakas, sinagot mo rin ang tawag. Labis akong nag-aalala sa'yo. Nakauwi ka na ba? Sinabi ko sa'yo na hintayin mo ako. Paglabas ko, wala ka na. Akala ko kung ano na ang nangyari sa'yo. Masaganang muling umagos ang mga luha ni Andrea. Hello, mahal ko? Ayos ka lang ba? Nandito ako ngayon sa labas ng bahay mo. Agad siyang napatayo at pasimpleng tumingin sa labas ng bintana. Naroon nga si Misael sa tapat ng kanilang bahay, nakatingala sa kanyang silid. Ayos lang ako, pilit niyang sabi. Hindi ka maayos pakinggan. Nandyan ka ba sa bahay? Maaari mo ba akong papasukin? Gusto kitang makausap ng personal. Nakokonsensya ako. Alam kong ako ang dahilan kung bakit ka nagkaganyan. Hindi sana kita pinilit na makilala ang aking mga magulang. Paumanhin, mahal ko. Tinakpan ni Andrea ang kanyang bibig upang pigilan ang paghikbi. Lumunok siya upang luminaw ang kanyang tinig. Hindi mo kasalanan, Misael. Huwag kang humingi ng tawad. Mariin niyang ipinikit ang mga mata at kinagat ang kanyang mga labi upang pigilan ang pag-iyak. Bawat salitang binibitawan nito ay tila lalong dinudurog ang kanyang puso. Kailangan ko nang ibaba ang tawag. Tatawag ako sa iyo kapag handa na ako. Huwag ka munang mag-alala sa akin. Umuwi ka na, pakiusap. Mabilis niyang pinutol ang tawag at nang hihinang napadausdos ng upo sa pader sa tabi ng bintana, yakap sa dibdib ang cellphone. Hanggang sa tuluyan siyang napahiga, niyakap ang kanyang mga tuhod habang malayang umaagos ang kanyang mga luha. Misael, mahal na mahal kita. Mahal kita kaya ako kinakain ng aking konsensya, unti-unti at walang katapusan. Paumanhin. Bakit ka umiiyak, mahal kong anak? Papa, nasira ang aking manika, sabi ng 7 taong gulang na batang babae habang ipinapakita ang putol na braso ng laruan. Maingat na kinuha ng ama ang manika at inayos iyon. Ayan, ayos na. Tuwang-tuwang kinuha ng bata ang manika. Maraming salamat po, Papa. Ginulo ng ama ang buhok ng bata. Masaya ka na ba? Opo, Papa. Andrea. Natagpuan ni Andrea ang sarili na nakaupo sa tabi ng ama, hawak ang isang manika. Ngunit hindi na ito karaniwang manika, isa na itong manikang anghel. Huwag kang laging umiiyak sa problema, anak, wika ng ama. Hindi mo ito malulutas sa pamamagitan ng pag-iwas. Kailangan mo itong harapin at pagtiisan ang sakit. Doon ka magiging matatag. Mahal ka niya. Paulit-ulit na niya iyong pinatunayan. Ngayon naman, panahon ng patunayan mo ang sayo. Sabihin mo sa kanya ang totoo.
Magagalit siya. Maaaring oo, ngunit kung tunay kanyang mahal, hindi niya hahayaang sirain ang nakaraan ang hinaharap ninyo. Nagtitiwala ako sa kanya. Ikaw ba? Papa, mahigpit niya itong niyakap. Nagising si Andrea na basang-basa ng luha ang kanyang mukha. Bumangon siya at pinahid ang mga luha. Sa kanyang kamay ay mahigpit niyang hawak ang manikang anghel na ibinigay ni Misael. Wala sa sariling niyakap niya iyon ng mahigpit. Nagtitimpla ng kape si Andrea nang biglang tumunog ang answering machine. Hoy, Andrea, si Margaret ito. Ano na ang nangyari sa'yo? Bakit hindi mo sinasagot ang cellphone mo? 3 araw ka nang hindi pumapasok. Hinahanap ka na ni Ma'am. At ni Misael, sabat ni Lina. Biglang sumikdo ang puso ni Andrea nang marinig ang pangalan ng binata. 3 araw na siyang pabalik-balik dito. Hinahanap ka. Hindi mo raw sinasagot ang mga tawag niya at hindi mo rin siya pinagbubuksan ng pinto. Nag-aalala na kami sa'yo. Magparamdam ka naman. Kawawa naman si Misael. Hihintayin ka namin. Tulalang napaupo si Andrea sa kitchen counter. 3 araw na nga siyang nagkukulong sa bahay, hindi alam ang gagawin. Alam niyang sa ginagawa niya ay lalo lamang lumalaki ang kanyang kasalanan kay Misael. Ngunit wala pa rin siyang lakas ng loob na harapin ito. Kailan ka magkakaroon ng lakas ng loob? Kapag may minamahal na siyang iba? O kapag tuluyan na siyang mawala sa buhay mo? Agad niyang nailayo ang tasa sa kanyang mga labi. Aray, mainit pala. Mas masakit pa ang isipin na may mahal ng iba si Misael o tuluyan na siyang mawala kaysa ang mapaso ng ilang ulit. Hindi niya hahayaang mangyari iyon. Kailangan na niyang kausapin ang binata sa lalong madaling panahon. Maingat na ipinarada ni Andrea ang kanyang sasakyan sa parking lot ng St. Benedict University. Mahigit 1 buwan na mula nang huli siyang magpunta roon. Ngayon, naroon siya hindi bilang babaeng umiibig, kundi bilang babaeng handang magpakatotoo. Pagpasok niya sa opisina ni Eric, gulat itong tumayo. Magandang umaga. Sana ay hindi kayo abala, formal niyang bati. Hindi naman. Maupo ka, tugon nito. Matagal na katahimikan ang namagitan sa kanila. Sino ang mag-aakalang ang lalaking minahal ko noon ay ang iyong anak, bahagyan niyang sabi. Huminga siya ng malalim. Humihingi ako ng paumanhin. Masyado pa akong bata noon upang maunawaan ang aking naramdaman. Ang akala kong pag-ibig ay paghahanap lamang ng kalinga ng isang ama. Nang mawala ang aking ama, hinanap ko ang pagmamahal na iyon at nakita ko sa inyo. Naghahanap ka lamang ng pagkalinga ng isang ama, marahang sabi ni Eric. Paumanhin sa lahat ng gulong aking naidulot, umiiyak niyang sabi. Hindi mo sinira ang aming pagsasama, sagot nito. At alam kong maunawaan ka rin ni Misael. Sa unang pagkakataon, niyakap siya ni Eric. Ikinagagalak kong ikaw ang minahal ng aking anak. Biglang bumukas ang pinto. Si Misael. Nanlaki ang mga mata nito habang nakatingin sa kanila. Agad silang naghiwalay ni Eric. Kung gayon, ikaw ang babaeng kinasasangkutan niya. Anak, hayaan mong magpaliwanag ako. Hindi na kailangan. Sapat na ang nakita ko, mariing sabi ni Misael bago tuluyang tumalikod at umalis. Hindi niya pinansin ang paulit-ulit na pagtawag ng ama. Misael, Misael. Sigaw ni Andrea habang sinusundan siya. Ngunit hindi siya nilingon ng binata. Sa halip, binilisan pa nito ang paglalakad. Pagdating sa sasakyan ay agad niyang binuksan ang pinto sa bandang driver, subalit napigilan siya ni Andrea at humawak sa braso niya. Misael. May halong inis na hinarap niya ang dalaga. Bakit? Ano kailangan mo? Pakiusap, hayaan mo akong magpaliwanag, halos pabulong na sambit nito. Ano pa ba ang dapat mong ipaliwanag, mariin niyang tanong. Kung ano man ang iniisip mo, mali iyon. Hindi ako kabit ng papa mo. Hindi siya nagkaroon ng kabit. Ikaw na mismo ang nakapagpatunay niyon, hindi ba? Pero magkakilala kayo ng papa ko. Ikaw ang estudyanteng nagbibigay ng mamahaling regalo sa kanya. Ikaw ang palaging tumatawag kahit 10 oras na ng gabi. Nanatiling tahimik si Andrea. Naikuyom ni Misael ang mga kamay. Bakit hindi mo sinabi sa akin? Sa lahat ng panahong iyon, kilala mo pala ang papa ko. Dahan-dahang nag-angat ng tingin ang dalaga. Hindi ko alam, Misael. Hindi ko talaga alam. Hindi naman natin na pag-uusapan ang mga pamilya natin.
Noong ikinuwento mo sa akin ang tungkol sa papa mo, hindi ko alam na si Eric pala ang tinutukoy mo. Eric, napatawa siya ng mapakla. Kung paano mo banggitin ang pangalan ng ama ko, hindi iyon paraan ng isang estudyante sa propesor. Hindi umimik si Andrea at yumuko lamang. Sabihin mo sa akin ang isang bagay, Andrea, mariing wika niya. Nag-angat ng tingin ang dalaga. Minahal mo ba talaga ako? O minahal mo lang ako dahil alam mong hindi ka kayang mahalin ni Papa? Muling yumuko si Andrea at nanatiling tahimik. Parang piniga ang puso ni Misael, minasa, dinikdik hanggang sa mapira-piraso, at nang hindi pa makontento, para bang ipinakain pa iyon sa mga aso. Isa lang ang sasabihin ko sa iyo, Andrea. Hinawakan niya ang batok ng dalaga at marahang hinalikan sa noo. Mahal pa rin kita, anuman ang mangyari. Doon lamang nag-angat ng tingin si Andrea, tuloy-tuloy ang pagtulo ng luha. Misael. Pinahid niya ang mga luha nito. Pero nasasaktan ako ngayon. Pagkatapos ay sumakay na siya sa sasakyan at mabilis na pinaharurot iyon palayo. Tulad ng walang tigil na pagtakbo ng sasakyan, gayon din ang walang humpay na pag-agos ng luha ni Misael. 3 araw nang hindi nagpapakita si Andrea mula nang dalhin niya ito sa bahay nila. Labis ang pag-aalala niya. Hindi ito lumalabas ng bahay, hindi pumapasok sa trabaho, at hindi rin sinasagot ang kanyang mga tawag at mensahe. Sinisi ni Misael ang sarili. Kung hindi sana niya ipinilit na dalhin si Andrea sa kanila, hindi sana nangyari ang lahat. Marahil ay hindi pa ito handang harapin ang kanyang mga magulang. Halos mabaliw na siya sa sobrang pag-aalala, kaya nagpunta siya sa ama, umaasang makakahingi ng payo. Inisip niyang iyon na ang tamang panahon upang alisin ang galit sa kanyang puso at muling ayusin ang relasyon nila ng ama. Ngunit ano ang nadatnan niya? Magkayakap ang papa niya at ang girlfriend niya. Ano ang iisipin ng kahit sinong makakita? Pinahid ni Misael ang mga luha, ngunit dahil sa matinding galit at panginginig ng kanyang mga kalamnan, nawalan siya ng kontrol sa manibela. Napunta ang sasakyan niya sa kabilang linya ng kalsada. May paparating na truck. Isang malakas na busina ang umalingaw-ngaw. Buong lakas niyang ipinaling pakanan ang manibela hanggang sa sumadsad ang sasakyan sa gilid ng kalsada. Nanlalaki ang kanyang mga mata sa pagkagulat. Pinatay niya ang makina at napasubsob sa manibela, patuloy ang pagdaloy ng kanyang mga luha. Sa galit at sakit, paulit-ulit niyang hinampas ang manibela, ngunit walang naitulong iyon upang maibsan ang kanyang nararamdaman. Hindi kayang gawin ni Andrea iyon sa kanya. Marahil, hindi rin ito inaasahan na si Eric Ronquillo pala ang ama niya. Sa lahat ng panahong magkasama sila, hindi niya naramdamang may iba itong minamahal. Ganoon ba ito kagaling umarte? Hindi. Hindi lang arte ang lahat. Alam niyang minahal siya ni Andrea. Totoo ang naramdaman nito para sa kanya. Ngunit ano ang nakita niya kahapon? Anak, nandito si Andrea sa ibaba. Gusto kang makausap. Napadilat si Misael. Napatingin siya sa orasan sa tabi ng kama. 8:00 ng umaga. Hindi niya namalayang nakatulog na pala siya. Nang makauwi siya kagabi, nadatnan niya ang ina sa kusina, masayang nagluluto ng hapunan, walang kamalay-malay sa mga nangyayari. Gusto niyang magsalita, ngunit ayaw niyang saktan ang ina. Ayaw rin niyang paniwalaan ang sarili niyang nakita. Buong magdamag niyang kinumbinsi ang sarili na mas paniwalaan ang ipinaramdam ni Andrea kaysa sa nakita ng kanyang mga mata. Ngunit may bahagi pa rin ng isipan niyang nagsasabing hindi siya maaaring magkamali ng nakita. Misael, tawag ng ina. Sabihin mo na lang, Mama, masama ang pakiramdam ko. Ayoko muna siyang makausap, mahinang tugon niya. Hindi na sumagot ang ina. Marahil ay bumaba na ito. Pasensya ka na, Andrea. Masama raw ang pakiramdam ni Misael, sabi ni Tita Charity. Ah, ganoon po ba? Ang tanging naisagot ni Andrea. Inaasahan na niya iyon. Nanggaling na siya roon kagabi at ganoon din ang nangyari, ayaw siyang kausapin ni Misael. Napakasakit, ngunit hindi siya maaaring sumuko. Kailangan niyang ipaliwanag ang lahat. Kailangan niyang linawin na hindi totoo ang mga hinala. Naminahal niya si Misael hindi dahil hindi siya kayang mahalin ni Eric, kundi dahil kusa niyang nararamdaman ang saya tuwing kasama ang binata. Namula nang makilala niya si Misael, hindi na muling sumagi sa isip niya si Eric. Napayuko siya sa baunang dala, may laman itong baked seafood macaroni at kape. Naalala niyang minsang sinabi ni Misael na paborito nito ang baked macaroni.
Hindi niya hilig ang magluto, ngunit matagal na niyang gustong ipagluto ang binata, bilang pasasalamat, bilang pagmamahal. Nahihiya man siya dahil alam niyang walang panama ang luto niya sa galing ni Misael, nais pa rin niyang iparamdam kung gaano niya ito kamahal. Naramdaman niya ang mainit na palad ni Tita Charity sa kanyang braso. Hindi ko alam kung ano ang nangyari sa inyo ni Misael, wika nito, pero alam kong pareho kayong labis na nasasaktan. Hinaplos nito ang kanyang pisngi, o mas tama, pinunasan ang kanyang mga luha. Noon lamang niya napagtantong umiiyak na pala siya. Malalampasan ninyo rin iyan. Huwag kayong susuko. Lalo ka na, masuyo nitong sabi. Gustong-gusto kita para sa anak ko. Tita! Napayakap si Andrea sa ginang, humahagulhol. Patawad po. Patawad. Magiging maayos din ang lahat. Maniwala ka, bulong nito. Iniabot niya ang baunan. Hindi po ito gaano, pero pakibigay na lang po kay Misael. Titiyakin kong maubos niya iyan, nakangiting sagot ni Tita Charity. Salamat po. Paalis na sana siya nang bumaba si Eric. Magandang umaga po. Magandang umaga rin. Hindi na sila ilang sa isa't isa, ngunit nag-uusap ang kanilang mga mata, parehong may dalang bigat at pagkakasala. Nasa kwarto si Misael, sabi ni Tita Charity. Masama raw ang pakiramdam. Kakausapin ko siya, wika ni Eric. Mabuti pa nga sang-ayon ng asawa nito. Aalis na po ako, paalam ni Andrea. May trabaho pa po kasi ako. Mag-iingat ka, iha, bili ni Eric. Anak, kakain na. Hindi po ako kakain, mama, sagot ni Misael sa ina niyang nasa labas ng kwarto. Nakahiga siya sa kama habang pinagmamasdan ang bracelet ni Andrea na hawak niya sa kamay. Kanina pa niya ito tinititigan, para bang doon niya ibinubuhos ang lahat ng damdaming hindi niya mailabas. Sumilip siya kanina sa bintana nang marinig ang pamilyar na tunog ng sasakyan ng dalaga. Para siyang isang dalagang dinadalaw ng matinding sumpong ng damdamin. Agad na nagdamdam ang pusong naghihinanakit ng mapagtantong hindi man lang ito nagtiyagang kausapin siya. Ang bilis nitong sumuko, iyon ang pakiramdam niya. Maraming beses na niyang gustong isauli ang bracelet mula nang maging nobya niya si Andrea, ngunit hindi siya makahanap ng tamang pagkakataon. Gusto niya sana ng kakaiba, may drama. Ngunit hanggang ngayon ay wala pa rin siyang maisip na magandang paraan. Mariing ginap ni Misael ang bracelet. Bakit pakiramdam niya, sa oras na ibalik niya ito, tuluyan na niyang pinapakawalan si Andrea. Muli niyang narinig ang katok sa pinto. Mama, sinabi ko na po, hindi ako kakain. Papa mo ito. Maaari ba tayong mag-usap? Napabangon si Misael. Parang muling minasa ang kanyang puso. Hindi na hinintay ng ama ang sagot niya. Basta na lamang itong pumasok, may dalang baunan. Sa totoo lang po, hindi ko alam kung ano ang sasabihin ko, Papa, wika niya, sabay pa simpleng itinago ang bracelet sa ilalim ng unan. Ipinatong ng ama ang baunan sa tabi ng kama, saka hinila ang upuan mula sa study table at umupo sa tapat niya. Gusto kong humingi ng tawad sa iyo, seryosong sabi nito. Alam kong marami akong naging pagkukulang bilang ama mo. Hindi ko na po iniisip ang mga iyon, tugon niya. Tumayo ang ama at humarap sa bintana, saka muling bumaling sa kanya. Sinikap kong maging matatag ang pundasyon ng pamilyang ito. Mula nang makilala ko ang mama mo at pakasalan siya, ipinangako ko sa sarili kong hindi na ako magmamahal ng iba. Tungkol kay Andrea, noong dumating siya sa eskwelahan namin, wala siyang kaibigan. Bilang guro, naawa ako sa kanya. Nilapitan ko siya, inalagaan, at tinulungan na parang tunay kong anak. Huminto sandali ang ama bago nagpatuloy. Hinahanap-hanap niya ang kalinga ng isang ama. At bilang guro, inisip kong responsibilidad kong ibigay iyon. Nakakatawa nga, minsan ay naisip kong ireto siya sa iyo. Sa isip ko, bagay kayo. Ngunit palagi kang nasa ibang bansa noon. Hindi ko inakalang kayo mismo ang magtatagpo. Napatingin ito sa kanya, may ngiting puno ng katiyakan. Mabait siyang bata. Masayahin. At higit sa lahat, tapat siyang magmahal. Kahapon, pumunta siya sa opisina ko para humingi ng tawad sa mga nagawa niya noon. Ginawa niya iyon dahil may konsensya siya, dahil mahal ka niya. Noon lamang muling nag-angat ng tingin si Misael. Papa. Lumapit ang ama at tinapik ang kanyang balikat. Maswerte ka, anak. Kung siya ang mapapangasawa mo, magiging masaya ako. Alam mo na ang dapat mong gawin.
Hihintayin na lamang namin ng mama mo kung kailan tayo mamamanhikan. Tumungo na ito sa pinto, ngunit bago tuluyang lumabas ay muling humarap sa kanya. Siya nga pala, kay Andrea galing ang baunang iyan. Almusal mo raw. Pag-alis ng ama, napatingin si Misael sa baunan. Tumayo siya at binuksan iyon. Seafood baked macaroni. Napangiti siya nang makita ang toppings, ang salitang patawad at una na hinulma mula sa tinunaw na keso. Cute sana, kung hindi lang niya alam kung paano magluto si Andrea. Kumuha siya ng isang tinidor. Ngunit hindi pa man siya nakatatlong nguya, ay mabilis niyang dinampot ang stainless na pitsel na nasa loob din ng baunan at ininom ang laman nito nang hindi na tinitingnan. Muntik na niyang maibuga ang ininom. Binuksan niya ang pitsel, kape pala iyon. Napataas ang sulok ng kanyang labi at napahima siya sa gilid ng lid. Hindi ko alam kung anong himala ang nasa katawan ng babaeng iyon para makayanan niya ang ganitong klase ng pagkain sa buong buhay niya, natatawang sabi ni Misael. Kailangan kong iligtas ang ibang lahi sa maaari pa niyang gawin sa kusina. Umupo siya sa swivel chair at sinimulang ubusin ang pagkain. Sa muling pag-iisip, siya lang ang may karapatang tumikim ng pagkaing iyon kung pagsisikap ang pagbabatayan. Pagkatapos kumain, kinuha niya ang bracelet mula sa ilalim ng unan. Ngayon, alam ko na kung paano kita ibibigay sa kanya. Napangiti siya ng maluwang. Napatingin si Misael sa mesa ni Andrea sa opisina. Naroon na ang mga gamit ng kanyang nobya. Mukhang tama ang sinabi ni Margaret, pumasok na nga ito. O, Misael, bati ni Margaret. Bahagyan niya itong kinawayan. Pumasok na siya, pero lumabas ulit. Kapag naghahanap ng inspirasyon iyon, lumalabas, paliwanag nito. Ah, ganun ba? Salamat, tugon niya bago tumalikod. Teka, hindi mo ba iiwan iyan? Tanong ni Lina, itinuro ang pulang rosas na hawak niya. Ngumiti siya. Ako na mismo ang magbibigay. Batiin mo siya, payo ni AJ, sabay abot ng isang magazine. Nakabuklat iyon sa pahina kung saan naroon ang artikulo ni Andrea. 5 bituin ang ibinigay ni Miss Chavez, sabi nito. Napangiti si Misael. Sige, mauuna na ako. Mabilis siyang lumabas. May isang lugar lamang na pinupuntahan si Andrea tuwing nag-iisip. Mabilis ang kanyang mga hakbang, kasabay ng mabilis na tibok ng puso, patungo sa lugar kung saan niya unang nakita ang dalaga. At tama nga ang kanyang kutob. Naroon si Andrea, nakaupo sa gilid ng fountain, abalang nagsusulat. Mula sa loudspeaker ng kalapit na restoran ay tumugtog ang isang kanta. Dahan-dahan siyang lumapit, hindi masyadong malapit, ngunit sapat para marinig niya ang bawat salita nito. Inis na isinara ni Andrea ang notebook at kinamot ang ulo gamit ang 2 kamay. Paano ba ako makakasulat ng matinong artikulo kung si Misael ang laman ng isip ko, reklamo nito. Napangiti siya. Tama na, Andrea, bulong ng dalaga sa sarili. Bakit ba kasi ayaw mo pa akong kausapin, Misael? Napabuntong hininga ito. Miss na kita. Napangiti siya ng mas maluwang. Tinatanong kita. Bakit hindi mo na ako sinagot? Napapitlag si Andrea. Misael? Napatingin siya sa paligid at nakita si Misael na nakangiti. Talaga bang namimiss mo ako? Tanong nito. Nangilid ang luha sa kanyang mga mata. Bakit ka umiiyak? Nag-aalalang tanong ng binata. Dahil sa'yo, mahina niyang sagot, sabay bayong sa dibdib nito. Hinuli ni Misael ang kanyang mga kamay at niyakap siya. Patawad dahil hindi kita pinakinggan. Kumalas ito at pinahid ang kanyang mga luha. Hinding-hindi na kita sasaktan. Pangako. At sa susunod na iiyak ka, sisiguraduhin kong luha iyon ng kaligayahan. Tumango lamang siya, sapagkat tinutupad na nito ang pangakong iyon. Congratulations sa 5 bituin. Paano mo nalaman? Galing ako sa opisina ninyo. Napangiti siya. Wala akong regalo sa'yo, sabi ni Misael. Hindi ba para sa akin yan? Tanong niya, itinuro ang rosas. Napakamot ito. Oo nga pala. Tinanggap niya ang bulaklak. Pero may isa pa akong ibibigay. Hindi na kailangan. Makinig ka muna. Kinuha ni Misael ang kanyang kamay at isinuot ang bracelet. May bagong charm iyon, isang hugis pusong may brilyante. Pakakasalan mo ba ako? Nangilid ang luha niya. Iyan ang puso ko.
Pakiingatan mo at hayaan mo akong mahalin ka sa buong buhay natin. Hindi na siya nakapagsalita. Pakiusap. Sabihin mong oo. Umiti siya at niyakap ito. Oo, oo. Iniangat siya ni Misael at pinaikot, sabay sigaw, oo ang sagot niya. Nagtawanan at nagpalakpakan ang mga taong nanonood. Napayuko siya sa hiya, tumatawa. At sa gitna ng ingay, tanging isang bagay lamang ang malinaw. Natagpuan na nila ang isa't isa. Naramdaman ni Andrea ang magaan na pagpisil ni Misael sa kamay niya habang magkatabi silang nakaupo sa isang restaurant. Ipinareserve nila ang isang bahagi ng lugar para sa isang espesyal na okasyon. Kinakabahan ako, mahina niyang sabi. Hindi ba dapat ako ang mas kabahan? Biro ni Misael, sabay tawa. Huwag kang kabahan. Magiging maayos din ang lahat. Ilang linggo na nating pinaghandaan ito. Ang importante, magkasama tayo. Hindi ko bibitawan ang kamay mo kahit ano nang mangyari, dagdag niya, sabay halik sa kamay ni Andrea. Napangiti si Andrea. Salamat. Ilang sandali pa ay dumating na ang mga magulang ni Misael. Magalang siyang bumati at nagmano pa. So, ano ba ang announcement ninyo? Tanong ng papa ni Misael. Papa, mamaya na po namin sasabihin. May hinihintay pa po kasi tayo, pigil ni Misael. Siguro mas maganda kung ipapaserve na muna natin ang appetizer, bulong niya kay Andrea bago tawagin ang waitress. Maya-maya, natanaw ni Andrea ang kanyang ina na pumapasok sa restaurant. Tumayo siya at kumaway. Mama, dito po. Masayang kinawayan ng kanyang ina bago maayos na lumapit. Ngunit huminto ito nang mapansin ang mga magulang ni Misael. Charity. Malakas na tili ng mommy ni Andrea, halos tumatakbo sa kanya. Tumayo ang ina ni Misael. Hera, ikaw ba yan? Tanong ng ina ni Misael. Nang magtagpo sila, tila napakatagal na nilang hindi nagkita. Nagyakapan, nagbeso-beso, naghaguran ng tingin, nagkumustahan at nagpurihan. Nagkatinginan sina Andrea at Misael, parehong nagtataka sa damdamin ng isa't isa. Maya-maya, bumaling ang mommy ni Andrea sa papa ni Misael at tiningnan ito ng mahigpit bago banggitin ang pangalan, Eric. Hi, Hera, bati ni Eric, halatang alanganin. Hindi ikinagulat ni Andrea na kilala ng mommy niya ang dating propesor niya, ngunit ikinagulat niya na kilala rin ito ang kanyang ina. Tumikhim si Misael at tiningnan ang mommy niya. Oh, Misael, hi. Bati ng kanyang ina, tila baliwala sa kanya. Pagkatapos ay pinukol muli ng masamang tingin si Eric. Misael, kung pakakasalan mo ang anak ko, huwag kang tutulad sa ama mo. Mama! Sabi ni Andrea, halatang nahihiya. Kung hindi ko lang itanong, magkakakilala po ba kayo? Alanganing tanong ni Misael. Ikinumpas ng mommy ni Andrea ang kamay niya. Ang mama mo at ako ay matalik na magkaibigan noon sa kolehiyo. Ngunit dumating ang pesting Eric at inagaw ang best friend ko. Niyakap pa nito si Tita Charity na parang batang nagmamay-ari ng manika. Nagpakasal sila ng maaga dahil nabuntis si Charity. At lahat iyon dahil sa kanya, dagdag pa niya, sabay tinga kay Eric. Pagkatapos ay bumaling sa kanila at tila may bahagyang guilt sa mukha, kahit halatang hindi ito tapat. Hindi ko ba nasabi sa inyo? Oh, pasensya na. Napanganga si Andrea, nagdududa sa sinasabi ng ina niya. Ang ibig mo bang sabihin, sinadya mo huwag sabihin sa amin? Pareho lang iyon, mahal, sagot ng mommy niya, ani mo baliwala lang ang kilos. Sandali. Ibig mong sabihin, alam mong mag-ama sina Tito Eric at Misael? Tanong ni Andrea. Tumango ang mommy niya. Paano naman po kayo? Tanong niya sa ama ni Misael. Alam po ba ninyo na ako ang anak ng mama ko? Umiling ito. Hindi niya alam, mahal. Ito ang unang pagkikita namin matapos silang magpakasal. Kapag umuwi kami rito, na 2 beses lang, nasa estado siya, nag-aaral o nagtatrabaho roon, paliwanag ng mommy niya. Ilang sandali ring inabsorb ni Andrea ang lahat. Darling, tawag ng mommy niya, kinuha ang kamay niya. Kami ni Charity lang ang nakakaalam ng lahat. Noon, tinawagan ako ni Charity sa Paris at sinabi niyang baka niloloko siya ng asawa niya. Pumunta ako rito nang hindi mo nalalaman dahil alam kong ayaw mo akong makita at dooy nalaman kong ikaw pala ang pinaghihinalaan niya. Pinayagan ka naming maglaro sa iyong munting laro dahil alam naming hindi ka papatulan ni Eric. Mahal na mahal niya si Charity.
Pagkatapos ay bumalik ako sa France at doon ko nakilala si Misael. Mabuti na lang at hindi ko nasabi na kilala ko ang mama niya. Kaya ako na ang naglaro. Ngayon, malinaw na ba? Talagang mahal ng papa ko ang mama ko at mahal kita. Yan ay tiyak, bulong ni Misael kay Andrea. Napatingin siya sa binata at nakita ang paghanga sa mga mata nito habang nakatingin sa ama. Malinaw na ba ang lahat? Ako naman ang magtatanong, bakit niyo kami pinapunta rito? Sabi ng mommy niya. Tumikhim si Misael, mama, papa, madam. Ikakasal na po kami ni Andrea. Pumalakpak ang mommy niya. Wow, congratulations. Kahit inasahan ko na iyan 20 taon na ang nakalipas. Napakunot ang noo ni na Andrea at Misael. Na ano po? Tanong ni Misael. Ipinaliwanag ng mama ni Misael. Alam mo ba noong ikaw ay nagkasakit at kinailangan mong i-confine sa ospital, wala si papa? Nag-isip si Misael bago tumugon. Oo, 7 taong gulang pa lang ako noon. Nasa abroad si papa, kumukuha ng doktora sa isang universidad sa Amerika. At may nakalaro kang bata noon. Ang ibig mong sabihin? Tanong niya sa ina niya. Kibit balikat lang ang naisagot nito. Si Andrea ay 4 na taong gulang noon. Siya ang batang minahal mo. Nang bumisita si Hera sa iyo, tinawag mo siyang tata. Nakita mo si Andrea. Nang umalis sila, biglang sinabi mo sa akin, Mama, pangako ko, pakakasalan ko balang araw ang munting prinsesang iyon. Napatingin siya kay Misael, tumatawa ng malakas. Ano ang nakakatawa? Tanong ni Andrea. Umiling ang binata. Naalala ko na ngayon. Hindi ko akalain na ikakasal ko talaga ang prinsesang. Hindi nawala sa panaginip ko hanggang sa makilala kita. Ikaw pala iyon sa lahat ng oras. Kaya ikaw, wag na huwag mong tatangkain na saktan ang aking prinsesa. Kung hindi, isenyas ng ina niya na pupugutan ang nobyo niya. Napayakap si Andrea kay Misael. Mama! Tumawa si Misael. Huwag ka mag-alala, tata. Hindi ko siya sasaktan, sabay halik sa sentido ni Andrea. Buti naman, sabik na tumango ang mommy niya. Anyway, hay naku, Charity ha. Pagsabihan mo iyang kapatid mo. Sino kapatid? Si Conrad? Oo, aba, pagkatapos kong pumirma ng investment contract sa kumpanya niya, akala mo kung sino ang teenager na makapunta sa opisina ko. May dala pang bulaklak at chocolate. Manliligaw raw siya. Hindi pa rin magbabago ang sagot ko kahit 30 years pa ang lumipas. Still busted siya. Mahal ko pa rin ang Mateo Di Bolt ko. Napuno ng tawanan ang mesa nila. Kaya pala, alam na pala ng kanyang ina ang lahat. Aba, tama nga, ang mga ina, palaging nakakaalam ng pinakamabuti, hindi ba? Nagkatinginan na lamang sina Andrea at Misael, saka naghalikan habang mahigpit na magkahawak ang kanilang mga kamay. Lahat ng lihim, pagkakamali at pagkakataon ay nagbigay daan sa isang malinaw na katapusan. Ang pag-ibig na tunay ay laging nagwawagi. Sa gabing iyon, hindi lamang isang kasal ang napagkasunduan, kundi ang pagkumpleto ng isang kwentong matagal nang nagsimula. Ang mga lihim ng nakaraan ay naging tulay, hindi hadlang, upang mas tumibay ang kanilang pagmamahalan. Sa yakap ng pamilya at pagtanggap ng lahat, napatunayan ni na Andrea at Misael na ang tadhana ay marunong maghintay. At sa huli, ang pag-ibig na totoo, kahit paikot-ikot ang landas, ay laging nauwi sa tamang dulo. Taos puso ang pasasalamat namin sa lahat ng patuloy na sumusubaybay. Hanggang sa susunod nating kwento, nawa ay lagi tayong magsama-sama. Pagpalain kayo ng Diyos at mag-ingat kayo palagi.